Breaking news mga kababayan. Anti-clear ng palasyo. Nasupalpal dito ng kahihiyan. Sinupalpal ng Net25. Bago natin ipakita yung video ng Net25, ano ba ang sinasabi tungkol kay Saldico? Mismong Czech Republic Department of Justice nagsasabi na hindi nila alam kung anong meron kay Saldico. Ibig sabihin mga kababayan, walang ka-idea ang Czech Republic dito sa sinasabi ni BBM na naaresto ito sa kanilang bansa. Dahil nga po, nagbabiral na po na tila budol ito. Tila isang kasinungalingan na gusto nilang palabasin at budulin ang taong bayan. Napapasabugin nila ang isyong ito. Kunwari, huli si Saldico para itong impeachment mapagtuunan mga kababayan. Para yung issue kay Saldico matuon yung isipan ng tao. Para dito sa impeachment, di ba mga kababayan, matatakpan. So ngayon mga kababayan ko, tignan po natin gaano katotoo. So, una muna mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong sinasabi ni BBM para maliwanag po. Ito, mga kababayan ko, anong sinasabi ni BBM dito? Magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. Dito na mga kababayan, pati itong DFA nagsalita na rin na walang nakuhang detalye tungkol sa pagkakahuli kay Saldico. Tignan nyo mga kababayan na umamin itong DFA. Kita nyo, wala siyang nakuhang information o whatsoever. Wala silang maaninag na Saldico. Grabe ito, budol nga ito kung sakaling peke pala ito. Kita nyo mga kababayan, kung mismo na ang Ministry of Justice ng Czech Republic walang maibigay na detalye, how much more yung mga tao natin na pinadala natin. Ito na mga kababayan. So ipakita natin itong video na pasabog ni Auntie Claire. Ito po, supalpal dito ng reporter. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ma'am, Dito mga kababayan, bumuwelta si Auntie Claire dahil nga po si Attorney Harry Roque sa The Netherlands, bumibira, binanatan si BBM na isang budol itong sinasabi na pagka-aresto kay Saldico. Mga kababayan, ito po. follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Saldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi Kita nyo mga kababayan, walang lumalabas sa mga picture. Walang lumalabas sa mga selfie ng mga video na magpapakita na isang resibo na totoo nga ang pagkakaaresto kay Saldico.
mismo ang Pangulo ng Pilipinas nasasabihan tuloy na isang fake news. Si BBM nagmumukha tuloy fake news kasi nga mismong itong mga tao sa mga OFW, wala silang may pakita, may post sa social media na picture. Maski yung DFA, inutusan yung tao, wala siyang maaninag na Saldico. Yung Ministry of Justice, ang Czech Republic, wala ding may pakita. O ngayon, sinasabi na Auntie Claire, ba't kayo maniniwala sa fake news? Di ibig sabihin, fake news yung Czech Republic? Nako po, Auntie Claire, supalpal ka dito ng reporter. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So, maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli, si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. Ayan mga kababayan. So dito, gusto lang nilang sabihin, nahuli na si Zaldico. Huwag na kayo magtanong-tanong pa, huwag na kayo magtanong-tanong ng mga picture, video, mga presko na mga interview dun sa Czech Republic. Maniwala lang kayo sa amin. Sinabi na ni Pangulo, magtrabaho na kasi. Huwag kayong fake news, Harry Roque. O, tignan nyo. Ngayon naman mga kababayan, so itinatanggi ng palasyo, itinatanggi ni Auntie Claire na itong si Harry Roque fake news. Paano na, Auntie Claire, yung Ministry of Justice ng Czech Republic, wala din silang idea nasaan si Zaldico. O ngayon, Net 25 naman ang ating puntahan. Naku, magugulat kayo dito sa pasabog ng Net 25. Ito po mga kababayan ko, sa saganang mamamayan, sumabog din ang balita. Pinag-usapan din itong si Zaldico na tila pati mga preso naiinip na din na makita si Zaldico sa TV na ini-interview na ipapauwi or papauwiin para simulan na ang investigation. Dito mga kababayan, lumalabas na tila palabas lang ng palasyo, tila issue na maraming nagtatanong, totoo ba ito? O palabas lang ng palasyo? 'Di ba? Para pag-usapan na kunwari nagtatrabaho ang Pangulo, kunwari gumagawa sila ng paraan para hulihin yung pugante na si Zaldico na numero 1 na witness dito sa flood control issue na malaking trilyones na binulsa ng mga magnanakaw. So ngayon mga kababayan, tila isang budol ang balitang ito. Mismo na ang Pangulong nagsasabi, mga kababayan ko, chillax lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magtanong, bawal. Basta, nahuli na natin, wala nang tanong-tanong. Ang kukulit nyo. Kaya ngayon mga kababayan, lumalabas sa fake news ang palasyo. Fake news si BBM. Ngayon, Net 25 naman, ang bigyan natin ng time para magsalita. Eto, magugulat kayo. Pati sila mga kababayan, nabibisit na rin, nahihiwagaan, kung totoo ba talaga na nahuli si Zaldico. Tignan nyo mga kababayan na, nako, bisit na rin ang Net 25
Dahil tila fake news itong si BBM. Walang maaninag na anino ni Saldico. Walang picture, walang interview. Basta sasabihin na lang, oh, wag ka na kayong mag-react, ang kukulit nyo eh. Sabi na Auntie Claire, wag na kayo mag-react. Ba't kayo maniniwala kay, kay Harry Roque, fake news yun? Diba? Wow! O, tignan na, 25 naman ang ating pakinggan. Ito po. Happy birthday, Tita May. Pero ito na nga ngayon, Kuya Benny. Ang usap-usapan po sa social media, sa mga huntahan, pati sa parlor, at alam mo ba, pati sa bilangguan, ito ang usap-usapan ng mga bilanggo ngayon. Huli ba talaga si Saldico? Yun. Sabi yun ko, nga, Kosa, nag-aabang na kami rito eh. O, kita nyo? There is a big doubt. Is Saldico really arrested in the Czech Republic? There is no picture. There is no video. There is no press con. Media interview. How Saldico arrested? Is just only the mouth of the palace, the mouth of Auntie Claire, the mouth of BBM. Then you are not allowed to question. Stop questioning. Obey, obey, obey. Stay, obey. Ganun ang gusto nila. Obey, obey, obey. Wag nang magtanong. Basta nahuli na. Nagtatrabaho yung Pangulo. O ngayon, pakinggan natin ang Net 25. So, palpal ka, Auntie Claire, dito. Iuwi na raw si Saldi, sabi nung isa. Ano ba iuwi? Di naman nahuli. Ang nangyari siguro, na-hold, pero hindi arestado. Dahil kung talagang nahuli at arestado, natural, magkakaroon ng pahayag ang Czech Republic dyan. Oo nga. Pero alam mo ba, na mismong ang gobyerno ng Czech Republic ay nagsasabing wala kaming report eh. Baka sabihin nila nagkaroon lang tayo ng katang isip eh. Ito po, nasaan na yung report ng Czech Republic. Saglit lang po, ha? Baliktad pala itong yung nasa dulo, ang number 1 eh. Teka lang, hinahanap ko yung Yung report ng Czech Republic, teka lang, ha? Ito, Kuya Benny. Sinabi po ngayon ng Czech Ministry of Justice. Ministry of Justice, ha? At ito ho'y nasa... O isipin nyo, sinasabi na, Ministry of Justice, Czech Republic, may pasabog. Ito po mga kababayan ko, nako, magugulat kayo dito sa pasabog ng Net 25. Nangyari siguro, na-hold, pero hindi arestado. Dahil kung talagang nahuli at arestado, natural, magkakaroon ng pahayag ang Czech Republic dyan. Oo nga. Pero alam mo ba, na mismong ang gobyerno ng Czech Republic ay nagsasabing wala kaming report eh. Baka sabihin nila nagkaroon lang tayo ng katang isip eh. Ito po, nasaan na yung report ng Czech Republic. Saglit lang po, ha? Baliktad pala itong yung nasa dulo, ang number 1 eh. Teka lang, hinahanap ko yung Yung report ng Czech Republic, teka lang, ha? Ito, Kuya Benny. Sinabi po ngayon ng Czech Ministry of Justice. Ministry of Justice, ha? At ito ho'y nasa mga report naman, wala itong natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol po sa pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon po, ito may kino-quote pang pangalan Ministry spokesperson Marketa Androva. Mga kababayan, mismong Ministry of Justice ng Czech Republic kinumpirma ng kanilang spokesperson na si Markova, na si Miss Markova, na wala silang alam kung meron talagang Saldico na naaresto. Nako po, mga kababayan, kakahiya ito.
Ulit natin. Nagkaroon lang tayo ng kathang isip eh. Ito po. Nasaan na yung report ng Czech Republic. Saglit lang po, ha? Baliktad pala itong yung nasa dulo, ang number 1 eh. Teka lang, hinahanap ko yung Yung report ng Czech Republic, teka lang, ha? Ito. Kuya Benny. Sinabi po ngayon ng Czech Ministry of Justice. Ministry of Justice, ha? At ito ho'y nasa mga report naman, wala itong natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol po sa pagkakaaresto kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon po, ito may kino-quote pang pangalan eh. Ministry spokesperson Marqueta Androva. Sabi po ni Marqueta, wala pa silang impormasyon tungkol kay Saldico at sila mismo nakikipag-ugnayan sa mga pulis doon. Hindi rin po nagpalabas na opisyal dito naman sa ating bansa ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Di ba naalala mo noong si Arne Tevez nahuli sa Timor-Leste? Oo. Pati videos, pictures. Kompleto. Habang naglalaro ata ng golf. Di ba? Agad-agad, mayroon agad na report ito sa atin. Oo. At ganoon din yung iba pang mga nahuli. Lalo nga ito, controversial na tao ito. Di ba? Teka lang, ano ba ang sinabi noong nakaraang Biyernes? Saan ba nagsimula itong mga report na ito? Sa pahayag ng Pangulo. Yun. Mismo yatang sa Pangulong Bongbong nag-announce, no? Oo. Mga kababayan, ito play natin again na. Ito po yung kay BBM. Ito po, mga kababayan ko, i-play natin. Ito po, ang sinasabi dito, mga kababayan, si BBM, mga kababayan, mismo nagsabi yan, tignan nyo, ha. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. A few moments. At mga magbibigay kababayan. na ako sa inyo ng Mga kababayan, napakaliwanag po, mga kababayan ko, na meron silang ginagawa para lituhin ang taong bayan. Kita nyo ito, ito. Tignan siya, Chanticleer, para maliwanag. Ito po. Mga kababayan ko, tignan natin. Ito po. These are clear. Ito. But rather ay nagkaroon lang ng intervention with the Czech police. Ano po ang masasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Kita Si nyo? Secretary Vida ay nagsalita na rin. So, bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? gigil na gigil. Ma'am, follow up lang po. May Mga kababayan ko, bakit daw natin papaniwalaan yung fake news peddler na si Harry Roque? Ngayon, pati Net25, pati yung kanilang mga opisyal ng DFA, walang makita, walang mahagilap na Saldico, pati yung Ministry of Justice. Ano na? Andy Claire, supalpal ka ngayon. Ano na? Isa ba itong budol? O gawa-gawa nyo para pag-usapan? Di ba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy, i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. Katotohanan lamang, huwag kasinungalingan. Walang pangbubudol dapat. Huwag nyong lokohin ang taong bayan. Kung meron, ipakita ang ebidensya resibo para hindi naloloko ang taong bayan. Binubudol nyo kami. Yan ang sinasabi ng mga tao. Mabuhay po.